So ito na siguro ang pinakamura at best performing budget basketball shoes na mabibili nyo ngayon. Sa presyong 1,400 lang, meron na kayong branded at original basketball shoes. So ito nga pala ang X-Step Shark 1.0. So yun mga kahupik, sa unang tingin nga, parang may makukumpara mo siya sa itsura ng sapatos ni Kyrie Irving ngayon sa Anta, yung Shockwave. So dito pa lang sa lateral support niya, dun pa lang yung parang first impression na nakita ko, parang similar talaga yung lateral support niya dun sa Anta ni Kyrie ngayon. So marami na rin kasi mga positive at magagandang review tong sapatos ito. So titingnan natin yung quality, yung performance niya, kung worth it ba talaga yung 1,400. Reminder, this is not a sponsored segment, just an honest review. Ang X-Step ay isang Chinese brand na itinayo noong 2001. Sila rin ang may-ari ng international brands gaya ng K-Swiss, Saucony, and Merrell. 2020 nang kinuha nilang brand endorser sa kanilang basketball line ang dating NBA player na si Jeremy Lin at ginawan ito ng sariling signature shoes. Sa ating review, para dito sa X-Step Shark 1, mag-focus tayo sa cushioning, materials, at traction. So ito, first impression natin, syempre, nung nakita ko yung design niya, very Anta rin yung design niya. Parang ganun yung datingan niya. Tsaka yung hawakan mo siya sobrang lightweight talaga na sapatos. So mga ka-hoopex, mag-start tayo dito sa cushioning setup nito. So ang tawag nila sa cushioning nito is feather foam. So makikita natin na parang normal foam lang din sa mga any other shoe. Pero durable yung pakiramdam niya. Dito, itong black na plate na nakikita niyo dyan, mga ka-hoopex. Ang tawag dyan, torsion plate. So every time na nag-land kayo, hindi lang puro foamy na nararamdaman niyo. Meron kayo mararamdaman na torsion plate, pang stability dun sa cushioning setup mo. So, makikita natin yung traction, herringbone yung pattern na dito sa other half. Dito naman, hindi ko alam yung pattern na tawag dito. If into outdoor basketball shoes kayo, tingin ko perfect na perfect yung material na to kasi sobrang tibay. Tinatry natin siyang, ayan, mga ka-hoopex, tinatry natin siyang iusog yung rubber. Very durable siya. So, mga ka-hoopex, kita rin natin sa lockdown system niya is meron dito lateral support. So, snug fit to, kapal ng padding niya. Kahit dito sa may bandang heel, ang kapal ng padding support niya dito. Oras na para subukan natin yung mga sapatos. So para sa presyo 1,400, hindi ako mag-expect ng sobrang gandang performance ng sapatos. Pero simulan natin sa cushioning. Siyempre first, gamit ko pa lang to. Lahat naman ng sapatos meron yung mga break-in, bine-break-in yan bago yan magamit ng full performance yung sapatos. Pero sa una pa lang, ang ganda na kagad ng performance ng cushion niya. Malambot, tulad nung kanina ni-review ko nung tinutulak-tulak ko pa ilalim yung cushion niya. Ang ganda, para sa presyong 1 for mga ka-hoopex, diba? Saan ka pa? Ang ganda ng cushioning setup niya. So nung tinest ko yung traction, makapit yung sapatos. Matunog siya, makapit. Sobrang ganda ng traction niya. Medyo ma-pick up na siya sa dust. Pero maganda yung performance ng traction niya. Ang squeaky niya, kung mahilig din kayo sa mga sapatos na malalakas yung tunog, kung gusto niyo mag-flex sa mga kaibigan niyo na original yung sapatos niyo, pwede to kasi malakas yung squeak niya. Though yun nga lang yung downside niya, mabilis siya mag-pick up ng dust. So yun nga mga ka-hoopex, tulad ng sabi ko kanina, nadulas ako after ilang try ng crossover tsaka tira. Sobrang dami ng dust na na-pick up. So, continuous wiping talaga. So yan. So kapag naka-square yung pa ako, in terms of kapag nag-shooting ako, okay naman yung lockdown support na meron siya. Very durable naman sa pakiramdam, tsaka hindi nakakailang. Dodong. So yan, para mas matest natin yung sapatos, magkakaroon kami ng laro ni Dodong. Magkakaroon kami ng 3-on-3 challenge. So after na laro na to, so bibigyan ko kayo ng final review ko para sa sapatos.
So yun mga ka-Hopex, na-review na natin tong X-Step Shark 1.0. So ang final verdict ko para sa sapatos na to is tulad ng sinabi ko nga kanina, in terms of dust pickup, yun talaga yung medyo naging problem ko nung una. Kasi nung nag-3x3 kami, okay naman yung mga dribble combinations ko nung una, hindi naman ako nadudulas. Pero after ilang possessions, doon na ako nag-start na parang naiilang ako, nadudulas ako kahit kukuhain ko yung bola or gustuin ko sumugod, parang medyo nag-slide siya ng konti. So after nung possession na yun, swipe talaga ako ng swipe. Kung hindi kayo masyadong masipag mag-swipe ng sapatos dyan, magiging problema yun kasi ma-pick up to sa dust. Napakaganda ng traction pa rin na to kahit yung dust pickup nga niya, yun lang yung problema. So if i-rate ko siya 1 out of 5, 4.5. So next tayo, dito tayo sa material. Hindi mo aakalain para sa ganito ka muna sapatos, sa budget sapatos na tulad nitong X-Step Shark 1.0, napakatibay. May nakikita ba kayong kahit konting damages? Partida, outdoor na tayo naglaro niyan. Walang damage, dumi lang kasi syempre puti. Pero wala akong naging problema sa material, magaan, masarap sa paa. Flexible naman yung shoe. Medyo shifty yung mga moves na ginawa ko kanina, pero never naman ako nagka-problema in terms of nag-slide yung paa ko sa material or nagkakaroon ng problema. I feel ko masisira ba siya or what. Wala akong ganun pakiramdam. I-rate ko yung material niya 5 out of 5. Napakaganda. So, itong cushioning setup, tinatawag nga nila na feather foam. Wala ka nang masasabi para sa cushioning ito. Hindi na tayo pwedeng umarte pa kasi napakaganda ng performance na binigay niya. Kahit dumalanding ako sa galing sa layup, galing sa fadeaway, wala akong naramdaman na parang ang tigas o ang sakit sa paa. So yun, katulad nga nung nag-shooting ako kanina, kahit naka-square yung paa ko, sobrang stable niya. So yun mga ka-Hopex, para sa akin, tama yung mga sinabi nila, mga gandang review about sa sapatos na to, na napakaganda nga para sa isang budget shoe. Actually, parang hindi na nga budget shoe, sobrang mura na nun. Under budget shoe na nga actually. So 1.4 lang to. So yun mga ka-Hopex, para sa ganung klaseng sapatos, wala akong masabi, tama yung mga review nila, napakagandang sapatos nito. So yun mga ka-Hopex, available na pala ang bagong design natin ng Hopex merch. So ang tawag nga pala sa design na to is in case of emergency, break the glass. Please continue supporting our merch dahil ito kami kumukuha ng mga pang-support para sa mga ginagawa namin dito. So, kung gusto nyo mag-avail ng merch namin, pati mga old designs, nandyan sa comment section down below. Pwede nyo mabili sa Shopee link at pwede nyo rin mabili sa TikTok. So here's your play. Smash that subscribe button and ring that notification bell. Like it's the game-winning shot. By subscribing, you're not just joining a community. You're joining a movement, a front row seat to witness the next basketball legend in the making.